ko din alam kasi minsan ang bilis kong maano sa tukso. Diretso na tayo sa Diretso saan? sa kwarto. Ay, and that's why, ikaw, ngayon may awareness ka, binibigay ko sa iyo yung awareness, hindi mo na rin hopefully maipasa kung magkakaanak ka sa future na anak mo. Yun nga yung isa kong if ever magkakaanak ako in the future, gusto ko bibigay ko sa kanya yung pagmamahal, yung full attention and love ko. Problema, nagkamali ka eh. Bash niyo ako What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre, nandito na naman tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At syempre, Picotin Perfume ni Tio Bray available sa 5 cents. Meron tayong Picotin Original na pinagkakaguluhan ng lahat. Picotin Harabas, Picotin Habulin, Picotin Sputing. At syempre, ang pinaka-premium scent natin, Picotin Padrino, available na sa Shopee, sa TikTok at sa Facebook. At kung gusto mo naman ng ganitong content, mag-subscribe ka na dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. At pwede rin pakinggan sa kotse. Mag-follow na kayo sa Spotify. Napaka-importante po sa amin ng mga comments, likes at shares ninyo. Nakakatulong ito sa channel namin. So without further ado, ipapakilala ko na sa inyo ang guest natin. Model siya. Lumabas na rin siya sa streaming app na Cinepop. At syempre kikilalanin natin siya ngayon. Walang iba kundi si Reese Bueno. Yan. Hi. Naku, ka na mahihiya. Nahihiya pa eh. Nahihiya eh. Yan. Nahihiya. O, ilang taon na si Reese? I'm 26 na. 26 na. Naku, okay. Pwede, legal na yan. No? Legal Pwede na na. mag-asawa. Yan. Okay. Tapos single ba taken? Complicated. Complicated. Okay. Gusto pa ba yun? Pag-usapan natin, bakit complicated? What stopped you from saying single or taken? Di ko alam eh. Di ko alam kung taken ako ngayon kasi nung isang araw nakipaghiwalay ako. Oh, okay. Yun lang. Gaano katagal yung relationship? Bago lang. Like Bago lang. Basta bago lang. months? Oo. Okay. Sige, yun. Basta yun. Bakit ano nangyari? Anong problema or ano? Bakit? Siguro kayo may problema. Masyado akong maarte sa buhay. Okay. Ano yung mga kaartehan mo sa buhay? Let's expound on that. Gusto ko kasi yung inahayaan ako, like, gumala with friends, gumimik with friends. Ayaw kasi yung pinaghihigpitan ako. Ayun, siguro doon kami nagkatalo. Okay, pinaghihigpitan ka. I mean, hindi naman totally pinaghihigpitan. Ganun. Okay. So, Ayaw niya lang. Ako kasi gusto ko. Ay, ayaw niya. Okay. Let's define higpit. What's mahigpit for you? I've been also in this relationship na mahigpit. Okay. Mas mahigpit pa sa ngayon Okay. Like, bawal talaga lumabas with friends. Okay. Ganun. Kailangan naka-open location mo. Naka-open video call. Naka-video call kayo 24/7. Wow. Okay. Yun. Ano to? LDR? Ano? LDR. Ano siya? Foreigner. Foreigner. Yes. Okay. Yun. Mahigpit yung previous. Gaano katagal nagtagal yung relationship na to? Yung saan? Yung sabi mong sobrang higpit. Siguro mag-1 year din. Okay. Ex-fiancé ko siya. Mag-1 year din. Oo. Okay. So sobrang higpit sa'yo. Nung bata ka ba mahigpit sa'yo magulang mo? Oo. Okay. Kaya lagi ako napapalo eh. Okay. How did that felt as a child na mahigpit sa'yo yung parents mo? Siyempre, nung unong bata ka, siyempre, magre-rebelde ka kasi di mo pa naiintindihan yung mga magulang mo that time eh. Pero nung lumaki ka, syempre maiintindihan mo na kung bakit kanila pinaghihigpitan. Which, na-apply ko naman sa ngayon kasi wala pa ako Okay. Nung naman sa mga... Sino mas mahigpit? Nanay, tatay? Parehas lang, both. Both. Bawal ka din makipag-friends? Bawal Hindi. Anong bawal? Okay naman. Mabarkada ako nung high school ako actually. Okay. Like, uuwi ako after school, diretso ako sa mga friends ko. Yun. Tapos uwi ako gabi na. Yun. Okay. Tapos,
gaano katagal yung nakakailang relationship ka na? Serious. Hmm, 4, 5? okay. Lahat ba to mahigpit? Hindi. Ilan yung mahigpit? Sa bawal, 5. Ilan dun yung mahigpit dun sa 5? 2. 2. Mm. Okay. So, pero ano yung pinaka-traumatizing sa'yo dun? Yung mahigpit, sobra. Sobra. Okay. Ano yung Yes. nafe-feel mo? Anong trauma? Like for example, ano yung ano mo? Hindi ko ma-explain na sobrang, kasi every time mag-aaway kami, parang lagi siyang sinisigawan niya, ganito, nananakit siya, tapos may baril kasi siya. So parang, Itong LDR na to? oo, oo. So pag kasi LDR kami, bibidyo call kami, so pag mag-aaway kami, tututok niya yung baril sa sarili niya. Wow, intense. Like, pag itatry ko siyang hiwalayan, ganun, papakamatay daw siya. Okay. Alright. So paano ka nakalabas? LDR kami. So, lahat ng connection, iniwan ko yung condo ko, kasi, aminin ko siya nagbayad ng condo ko for almost 6 months. Pero ako yung nagbabayad ng bills, siya lang nagbabayad ng condo. Okay. So, ayun, iniwan ko yung condo, lumipat ako ng condo, binalak ko siya, ayun, ginost ko na lang siya. Alright. Itong bagong guy, mahigpit naman sa'yo. Sakto lang. Sakto lang. Paanong sakto lang? Can you explain further? Paano yung higpit niya? Ano ba? Basta sakto lang. Paanong sakto lang? Bawal ka rin lumabas ng friends? Ano yung bawal? Sige. Bawal. Hindi naman sa bawal, pwede naman. Pero gabi kasi yun eh. Siyempre, ikaw pag may girlfriend ka, papayagan mo ba girlfriend mo? Lumabas ng gabi? Why not? Like, biglaan, papayag ka. Why not? Tama ba? Oh, why not? If I trust my girlfriend enough na alam kong matanda na siya, ano na siya, kung gagawa siyang katarantaduan, fault niya yun, hindi ako. Yeah. Iiwalayan ko siya, so okay. Yeah. Why not? That is the one I'm trying to say. Don't you trust me? So siya hindi. I think so. Okay, balik ko sa iyo yung tanong. Dapat ka bang pagkatiwalaan? Oo. Paano mo nasabi? Paano ka nasabi? Minsan hindi. For me, minsan hindi, minsan oo. Oh, tamo. Hindi nga 100% yung sagot mo eh. Hindi kasi minsan kasi, syempre, nasa yung tukso eh. Kahit anong tukso yan, kung 100% ka, wala yan. Oo. Pero syempre, kung mahal mo yung tao, syempre magpapakaloyal ka dun. Oh, so hindi mo mahal yung ex mo? Mahal ko. Oh, ba't hindi 100%? 100%. Kung sabi mo kasi, Ano? Ano sabi ko? kung tinatanong mo ako, dapat pa ang pagkatiwalaan sa relasyon. Oo. 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 Sabi mo, hindi, kanina. Oo. Okay. Bakit? Syempre, kaya ko naman gawin yung mga ginagawa. I mean, yung mga mga bawal. Like, bawal ganito. Syempre, kaya kong gawin yun. Like, friends lang, walang ibang kakausaping lalaki, ganun. Yung ganun. Okay lang naman kahit may kausaping lalaki. Kahit sa akin. Ikaw, Pero iba yung pero usap kasi, eh. Iba yung usap sa, Oo. alam mo naman yun eh. Alam mo naman yung usap na ano. Pero yung alam mo yung usap na hindi tama, dapat alam mo din. Oo, yun. Alam mo, kamali na din ako sa ganyan. Like, Okay, ikaw ba? Okay, babalik ko yung tanong sa'yo again. Do you trust yourself completely that you don't cheat? Honest answer, please. no. Oh, exactly. There you go. Oo. Kaya nga, kung magiging single ako, tatanda na lang akong dalaga eh. Oh. Again, sabi ko kanina, kung ano yung sinasabi mo, yung mindset mo, yun mangyayari. Oo, yun nga. Pero, hindi ko yung ma-mindset Okay, yun. bakit hindi mo kayang i-trust ang sarili mo? Let's expound on that. Hindi ko din alam kasi minsan, ang bilis kong maano sa tukso. Okay? Thank you for being honest. Oh. Yes. Inamin ko na mabilis akong
mabola minsan. Pero hindi naman yung like, oo, ganun. Okay. And where is that coming from? Bakit? Bakit mabilis ka matukso? Sa tingin mo, ano yung nangyari sa buhay mo na para naging ganyan ka? Kasi whole my life, naghahanap akong validation sa buhay. Okay. Tama, Okay. di ba? Okay. Sige, go on. Sometimes yung mga ganun tao, bibigyan ka na lang ng validation Like anong validation? na, ganito, ganyan, na magiging, Ano? ano ba? Magiging okay ka. Ganun, mahal ka niya. Okay. Ayun, Alright. dun ako napofall. Nung bata ka ba, binigyan ka ba ng validation ng magulang mo? Hindi ko matandaan eh. I mean, nakuha mo ba yung validation sa kanila? Yung affirmation na ang galing mo, ang talino mo? Hindi, Ang ganda sa mo. totoo lang, Hindi. hindi. Never. Never. Paano silang magulang? Ngayon lang. Paano silang magulang nung Ngayon bata lang ka? tumanda ako. Pero pwede wag na napag-usapan. Hindi, yun nga yun eh. Nag-open discussion. Tinutulungan nga kita para ma-uncover mo yan eh. Ma-heal mo eh. Oo. Okay, actually, as sa magulang sila, dati hindi sila okay, pero ngayon bumabawi naman yung mama ko. Okay. Kasi di ba may times naman nung bata tayo, malaman man yung mga magulang ngayon, di ba? I mean, magulang dati. Like, konting lang, papaluin ka na, ganito, matigas ulo mo, papaluin ka, sisigawan ka, ganito, ganyan. Ganyan yung experience ko. Like, pag nagkamali ka, papaluin ka, pag hindi ka nakinig, sisigawan ka, mumurahin ka, ganun. Oh shit. Oh, so mama mo to? No, papa ko. Papa mo ganun? Minumura ka? Yes. Inaano ka? Okay. Nothing against your magulang because for all we know, baka sila, ganun din sila pinalaki ng magulang nila. Ganun. Kasi ganun naman magulang dati, di ba? Oh, tsaka walang school nga ng magulang. Oo. So wala naman tamang proper parenting especially dati. Especially dati, sobrang uso yung gano'n na pamalo sa'yo, kung ano lang makuha nila, di ba? Sintron, tawag dun, hunger. Ayun. Okay. So yun yung huli na natin ngayon. Naghahanap ka ng validation sa tao. Diba? Why not get the validation from yourself? Gets mo? Ikaw mag-validate sa sarili mo na okay ako, safe ako, ang galing ko. Kasi in despite ng mga nangyayari, humanap ka ng mga evidences in despite ng mga nangyayari sa buhay ko. Kwento mo sa akin kanina, pumayat ka. Oo. From mataba, pumayat Hindi ka. naman siya taba, chubby. Oh, pero pumayat ka. Ganda. That's improvement. Yeah, I know. So why not give that validation to yourself instead of expecting it from other people? Di ba? Yes. Tama. Mas madali siya. Kasi yung ibang tao, hindi mo alam eh. Pag hinahanap mo sa labas, you always get it the wrong way. That's true. Yung validation. And then you end up hurting yourself instead na makuha mo yun. Lalong lumalala yung trauma mo. Which is nangyayari sa akin ngayon, before, hanggang ngayon. Kakahanap ko ng validation, mas lumala yung trauma ko. Diba? Oh. So, yun. If ever man, di na ulit ako mag-relationship. Hindi naman sa hindi, pero ayusin mo muna sarili mo, mas maganda. yeah, I need to fix myself first. Oo. Kailangan ko munang mahalin sarili ko. Exactly. Give the little girl, yung ikaw, yung bata, na naghahanap ng validation ng bata, ibigay mo sa kanya yung validation. Yeah. Ano yung mga gusto mong ine-expect mo sa magulang mo na sabihin nila sa'yo nung bata ka? If you can remember. Wala man ako na-expect na Meron. Naghahanap ka ng validation eh. Yung pagmamahal lang nila. Na? Ganun.
Na ano? Anong pagmamahal? Yung mahal na mahal nila ako. Sabihin nila sa'yo. So, hindi sila expressive sa'yo. Okay. Pero know that malamang ang magulang nila hindi rin expressive kaya ganun. Kasi ako sa akin naniniwala ako magulang naman they loved us with the best way that they can. Yes. Di ba? Yun yung alam nila. So ikaw, just like you, bata rin sila na hindi sila aware. Yun din hinahanap nila. Ngayon na ipapasa nila sa'yo na hindi nila alam. And that's why, ikaw, ngayon may awareness ka, binibigay ko sa'yo yung awareness, hindi mo na rin hopefully maipasa kung magkakaanak ka sa future na anak mo. Yun nga yung isa kong if ever magkakaanak ako in the future, gusto ko bibigay ko sa kanya yung pagmamahal, yung full attention and love ko sa kanya lang. Yun. Ganda nun. Pero bago yan, why not give your full attention On myself first, yes. on yourself first? Yes. Ibigay mo. Kasi yung hinahanap mong love sa magulang mo, sa ano mo, ikaw, bakit hindi ikaw magbigay? Kaya nangyayari ngayon yan, ikaw, mag-relationship ka, i-expect mo yung isang tao, siya yung magpasaya sa'yo. Well, in fact, hindi niya obligasyon yun. Totoo naman. Obligasyon mo, pasayahin sarili mo. Tama? Tama. Oh, yun. So, sa tingin mo, ngayon, bakit hirap na hirap ang mga tao maging loyal sa relationship? Dahil na rin siguro sa mga tukso, Sobrang dami bang temptations talaga ngayon? oo, sobra. Like, pag-open mo ng social media, nasa yun naman kasi talaga kung magiging loyal ka, di ba? Oo. O hindi. Oo. Pero kung, halimbawa, may lumapit sa yung babae, nasa yun naman yung kung kakausapin mo or hindi eh. Nasa yun naman yung kung i-entertain mo o hindi. Ganon din naman sa babae, sa amin, kung may lumapit sa aming lalaki, if nasa relationship kami, nasa sa amin yung kung kakausapin namin or hindi. So, hindi ako naniniwala na hindi mahirap maging loyal sa panahon ngayon. Okay. I like your mindset. Oo. Totoo yan. Depende sa tao talaga. Depende sa tao. Depende yan sa'yo. Okay. So ikaw ba ngayon, after natin mag-usap nitong ngayon, kaya mo naman maging loyal? Tingin Loyal mo? naman ako. Sinabi mo nga kanina sumasalungat ka na. Sumasalungat ka. Kaya mo na ba? Kaya ko naman. Okay. Kaya ko. Huwag yun ako kasapin Joke lang. Oo. Diba? Ang mga standards mo ba ngayon, ang mga babae ba ngayon, do you agree na mataas ang standards nila sa lalaki? Oo. Kasi ngayon parang nagkakaroon ng women empowerment, diba? Like parang kaya na namin gawin lahat ng ginagawa ng mga lalaki. Mag-construction, kaya nyo? Oo, kaya ko. Kaya nyo? Oo. Talaga? Maghalo Talaga maghalo ka ng simento? Kaya ko. Okay. Kaya ko. Sige. Alright. Okay. Kaya na namin gawin. Like, kaya nga namin magregalo sa lalaki ng mahal eh. So, kaya ganun tumataas yung yung standard namin sa lalaki. Kasi that's how we treat ourselves. Should be treating. Paano ba yun? May kasabihan na yun. Kung paano namin i-treat yung sarili, dapat ganun din i-treat ng lalaki kami. Oo. Same as kami din naman eh. Oo, kung ganun ano din yung treat namin sa sarili namin, yun din dapat. Kasi kahit ako ngayon, hindi rin ako tatanggap ng disrespectful na babae. True. Definitely. Kasi nirespeto ko sa sarili ko. So ikaw, ngayon nakikita mo, ano ang pinaka-toxic trend sa dating ngayon na nakikita mo? Toxic? Yung situationship. Situationship. Yes. What makes it toxic, Chris? Like, bakit ka papasok sa isang ganong sitwasyon kung kaya mo naman mag-commit or kaya mo naman makahanap ng relasyon na seryosohan? Like, para saan yung situationship, di ba? Hindi ko mag-gets din yung situationship eh. Nag-I love youan kayo pero wala kayong label. Pero bakit ang mga tao ngayon pumapasok doon knowing na walang kasiguraduhan, walang Kasi natatakot siguro sila. Saan? Kung ano ba
kung anong mangyayari sa relationship nila. Mhm. Ganun. Okay. Ayaw nilang pumasok sa isang relationship na hindi sila sure. So, they end up being being situationship lang. Alright. Pero ikaw, Reese, ngayon, ano yung gusto mo sa lalaki? Ako, Mhm. yung Let's start with the physical first. physical, actually wala eh. Mm. Hindi ako tumitingin sa physical. Mm. Kusa lang siya. Yung mga gwapo kusa. Hindi, joke lang. Mm. Sa totoo lang hindi. Ito ako tumitingin sa physical. Okay. Pero you must have something na na-attract ka physically. Chinito. Chinito, okay. Ano pa? Physical, mabango. Okay. Matangkad, syempre. Mhm. Yun, Mhm. yun lang. Yun lang. Okay. So curious ako. Gaano ka-importante ang amoy sa ng lalaki pagdating sa attraction sa babae? Sobra, para sa akin Mhm. Kasi kung mabaho ka, di kita tatabihan. Aminin ko, minsan ako, hindi ako ganun kabango. Pero, para sa akin, importante. Okay. Yung, Nakakadagdag ba siya ng appeal? oo, sobra. Lalo na yung pag yung pabango mo, 1M. Ako po. Okay. Pero, alimbawa, kahit simple lang si Guy, lume-level up ba yung attractiveness niya sa babae dahil mabango siya? Totoo yan. Kahit hindi gwapo masyado pero mabango, level up. For Okay. me, level up siya. Alright. Mas lalo siyang gumagwapo sa patingin ko. Paano yung lalaking, for example, hindi umi-effort sa hygiene sa amoy? Turn off ba? Sobrang turn off. Sobra. Okay. Bakit ikaw gugustuhin mo ba yung babaeng walang hygiene? Okay. Tama. Diba? Diba? Kasi, ano pa yung what does that entail kung yung lalaki hindi niya inaalagaan yung sarili niya, yung hygiene niya? hindi Anong kanya behavior? maalagaan. Okay. So exactly. Alright. So dahil dyan, may susubok ako sa yung Picotin perfume ni Tio Bray. Testing natin kay Reese tong Picotin Padrino. Ayan, Reese. So, gusto ko i-smell test mo. Spray mo sa'yo and then kahit sa kamay lang and then bigyan mo ako ng honest review bago ka Sarap nito nung amoy. Hindi ko amoy siya. Pero ang bango. Ano yung amoy niya? Amoy maskulado. Maskulado. Okay. Ano ba yan? Rate mo from 1 to 10 yung ganyang pabango? For me, 9. 9. Okay. Bakit 9? Ang bangingi. Nakakalalaki siya lalo. Anong klaseng lalaki yung nai-imagine mo sa ganyang anong type siya? Corporate? Mature? Ano siya? Mature na nag-gym. Talaga. Oo. Okay. So, talagang lalaking lalaki. Okay. Ano yan? Tingin mo, pang date night or pang everyday? For me, pwede siya pang date night. Okay. Basta Everyday. siya. How about everyday din? Pwede din siya pang everyday. Okay. Ano yung amoy niya? Fresh or woody? Ano siya? Amoy woody na, tama ba? Fresh. 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 Tapos halimbawa, ganyan ang amoy nung boyfriend mo nung gagawin mo sa kanya. Diretso na tayo sa... Diretso saan? sa kwarto. Ay, naku po. Joke lang. Diretso. So may recommend mo ba sa mga nanonood yan? Oo. Di ba? Picotin Padrino, alam nyo na. Check out nyo na sa TikTok, Facebook, or Shopee. Available yan. So moving forward, okay. Ano ang para sa'yo, ano yung pinakamalaking heartbreak mo? 6 years. Yung 6 years. Ano yung natutunan mo doon sa 6 years na relationship mo? Huwag mo basta-basta ipagpapalit ang panghabang buhay kasiyahan sa kasandaliang saya. Pansamantalang saya. Pansamantalang saya. Okay. Ayun. So sino to? Cheating ba to? Ako nag-cheat. Joke lang. Ikaw nag-cheat? Joke lang. There's nothing wrong. Sa akin, maganda nga inaamin mo.
For me, yes. Ikaw ang nag-cheat? Hindi naman totally nag-cheat. Parang mas may nakilalang baga, ganun. Ganun na din yun. Ikaw naman, Wiz. Oo na, sige na ako. Ganun naman yun. Wala namang problema, nagkamali ka eh. Bash niyo ako So what? Naman ako. It's the past. It's the past. Nag-cheat ka. Bakit? Okay. Ito yung question ko. Bakit ka nag-cheat? Okay ba yung relationship nyo? Ano ba? How was the relationship? Okay yung relationship namin, pero parang for me may iba akong hinanap. Ano yung hinanap mo? Parang hindi na ako naging masaya dun sa 6 years. So, Sa ano? Sa? dun sa 6 years. So, ayun. Anong part yung hindi ka naging masaya? Hindi ko din alam eh. Alam mo. Hindi ko din alam, promise. Alam mo. Bigla lang may nag-ano sa utak ko. Hindi na Sa ako- intimacy ba? Hindi rin. Hindi. Saan? Ano yung hinahanap Siguro mo? may inaantay ako on something. Like, kasal or whatever. Oo. So, hindi niya binigay. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Sinabi mo ba sa kanya? Hindi. Hindi. Kasi alam niya ayaw ko din magpakasal. Ang gulo Okay. ko, no? Di ba? Magulo ka nga. Magulo ko. Ayusin mo ha. Ayan. So, sa akin, ano yung lesson dito? Ano yung lesson na natutunan mo dyan sa relationship mo na yan? Huwag na pumasok sa relationship. Joke lang. Hindi, I mean, for me, dapat maging open ako sa lahat ng mga bagay na hindi ko nasasabi before. Like, doon kasi lahat nag-end yung relationship ko. Like, hindi kasi ako masyadong open sa lahat. Kumbaga sarili ko, kinikip ko sarili ko ganun. Hanggang sa maging tawag dito, madrain ako. Kasi nasa loob ko lang eh. So ako na yung iiwas. Again, goes back dun sa trauma. Nung bata ka, hindi ka pinagsasalita ng magulang mo, bawal ka sumagot. Oo, bawal. Oh, exactly. Yan yun. Kaya hindi mo ma-voice out yung truth mo. Nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, hindi mo masabi yung truth mo. People pleasing yan eh. Na trait. Kasi kami lalaki, hindi rin naman kami manghuhula eh. Hindi rin kami manghuhula eh. So, importante rin na sabihin nyo yung gusto. Pag mahal naman namin kayo, gagawin namin eh. Totoo. Para sa inyo eh. Pero sabihin mo, help me help you. Yun nga din yung isang inaan sa ex na 6 year ko. Paano kita matutulungan kung hindi ka nagpapatulong? Like, paano kita tutulungan kung ayaw mong sabihin yung mga nasa utak mo? Oo. Hindi naman kailangan lahat, pero at least tulungan mo kami. Oo. Tsaka magaan din sa'yo yun kaysa naman bit mo. Ayaw. For this, yun yung daladala ko for 5-6 years. Hindi ko din alam. Until now, mayroong isang taong nagpa-realize sa akin na kailangan mong anuhin yun. Kasi ikaw din, mababalo ka. Totoo. Diba? Tsaka mahirap yun, yung bigat hindi mo na-release. Kaya nga minsan kahit ayoko marinig, importante sa akin sabihin mo eh. Kasi mas na-appreciate ko yun na, uy, that's maturity, that's courage, that's being bold, speaking your truth. Yes. At saka it's not what you say, it's how you say it eh. That's true. Diba? Huwag ka lang magmumura, huwag ka lang pwede mo naman sabihin maayos eh. And then kung hindi siya mag-respond na maayos, di alam mo na. Alam mo nang... Hindi siya para sa'yo. Oo, tama. Diba? Parang yun yung yun yung mas maganda nun. Yan, natutunan mo ngayon, speak your truth. Speak what's on your mind. Oo, sabihin mo, yung gusto mo. Kasi gagawin naman namin eh. Mahirap kasi yung hindi namin alam kung ano yung kasalanan namin. Parang kasi babae kami, dapat alam nyo. Putang ina, hindi nga namin alam. Totoo, minsan. Diba? Yun eh. So maganda, alam din namin. Maganda yung sinasabi din namin. Tell us what you want. Diba? Mas maganda. Tsaka magaan din sa'yo. Mas magaan din sa'yo. Ngayon, again, validation mo, bigay mo sa sarili mo and then start speaking your truth. Minsan Sabihin kasi mo yung pag totoo. nagsasalita ako, mas nasasaktan sila eh. Yun yung totoo. Like,
Iniiwasan ko kasing makasakit pag nagsasalita ako. Oh, and okay, iniiwasan mo silang masaktan. Pero ano nangyayari sa'yo? Ako, yung naiipit. O, ikaw mas nasasaktan, di ba? Nasasaktan. Oh, asan yung self-love dun? Wala, nasa kanila. Oh, exactly. Masyado akong people Self-love muna. pleaser. Oh, people pleaser ka. Sobra. Napakalinaw. Di ba? Yun. So, sa akin, yun. Dapat anuin mo. Di ba? Yun din yung ano eh. Kasi parehas hindi lang kayo nasasaktan, siya din. Mm. Parang halos lahat na nasa paligid nadadamay. Mhm. Yun. Oh. Di ba? Nakikita mo. Dahil sa ginagawa mo, yan yung nangyayari sa'yo. And then, paulit-ulit pinipili mo. Ganyan. Yan. Yan resulta. Bakit kaya hindi mo baguhin ngayon? Baka mag-iba yung resulta ng mga nangyayari sa buhay mo. Di ba? Tama. Oh. So sa tingin mo ngayon, ano ang pinakamalaking toxic trait mo sa relationship? Ako, yung toxic trait ko Oh, ngayon. toxic trait mo. Ayun nga yun, hindi ako pala open up na tao. Okay. Yun. Na natututunan mo ngayon sa discussion natin. Masyado akong immature. Like, meron kasi akong isang trait na lagi kong ginagawa kahit saan. Ano? Avoidant. I avoid people kapag malungkot ako. Pinupush away ko sila. I push them away kahit alam ko naman sarili ko na pwede ko silang kausapin. Pero kasi yun yung naging coping mechanism ko. Bakit sa tingin mo? Kasi ayoko kasi isipin na magiging pabigat ako sa kanila. Nang may problema na kasi dodugdog pa ako. Bakit ka naman magiging pabigat kung gusto ka ng tao? Hindi ko din alam kung paano siya i-open up. Yun. I-open up mo lang. Kasi mamaya mali ako. Ang dami mo iniisip eh. Lahat yan dito nangyayari. Malay mo minsan hindi niya maintindihan. Ang tinitingnan mo, so ang daling isipin sa'yo kung ano yung negative na mangyayari. Yun Bakit nga kaya hindi mo isipin what could go right? Ayun yung toxic trait ko. Yung Oh, so what are you gonna do about that toxic trait? tanggalin ko na. How are you? Hindi, paano mo tatanggalin? How are you going to fix that? Sa tingin Siguro mo? I start to open up pa isa-isa. Hindi yung lahat Siguro pa isa-isa muna. Oh, yes. Try to open up. Try to speak your truth. Which is na nagagawa ko na ngayon. Nakapag-open up na ako pa isa-isa sa mga taong malapit sa akin ka ng mga friends ko. Oh, don't push Yun. them away. Kasi, tangin na, pagmahal ka ng mga tao, Kasi minsan Ikaw ko nagpupush. iniisip ko hindi nila ako mahal eh. again, that's all in your mind. Minsan iniisip ko walang nagmamahal sa akin eh. What's not hard to love? Maganda ka, matalino ka, nafi-figure out mo nga yung mga sinasabi ko. 'Di ba? Ikaw lang gumagawa niyan eh. Kaya yun din, toxic na masyadong negats. Oh. Negative. Oh. 'Di ba? Ano yung mga insecurity mo? What are you finding out ngayon na lumalabas insecurity ko? sa sarili mo? Insecurity ko lang sa ngayon yung 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 mga taong madaming friends. Mga taong mga? Yung mga taong madami silang friends. Okay, bakit? Ewan ko. What kasi about? hindi ako pala kaibigan ni konti lang ang friends ko. Nothing wrong. Insecurity na ba yun? Hindi, nothing wrong. Kung onti lang kaibigan mo, at least basta totoong kaibigan. Yun naman. Ma-define mo yung totoong kaibigan sa hindi. Kasi yung totoong kaibigan, tutulungan ka niya magpalit ng gulong kahit 2:00 na madaling araw, pupuntahan ka niyan. Yun ang kaibigan. Ngayon, kung hindi sila willing gawin yun, malamang hindi yan kaibigan. Acquaintance lang yan. Nandyan lang siya sa'yo sa saya. So, learn to separate it din. Diba? So, ngayon, ano na yung babaguhin mo? Gusto ko malaman, ano na yung babaguhin mo sa sarili mo after nitong podcast natin? Yun nga yung pagiging people pleaser ko. Okay. And how are you going to do that? I start siguro mag-open up sa mga
bagay-bagay na nasa utak ko. And then? Ayun. Mag-start na din akong to love myself more. And how are you going to love yourself more? Gusto ko lang ilabas lahat nung mga nasa utak ko ngayon. Yun nga, i-open up ko siya. Okay. Yun. Kung ano totoong nararamdaman ko. And another piece of advice, get to know yourself better. Bakit ka ganun? I-challenge mo lagi. Saan galing yun? Di ba yung sabi ko sa'yo, limiting belief ba to o ano? Saan galing? Minsan wala akong believe din sa sarili ko eh. Yun din yung isa eh. Minsan yan, usually yan ma-figure out mo galing sa pagkabata mo. Maaring feeling mo, parents mo, hindi sila believe sa'yo. Kaya ikaw, gadun ka din. Kine-question mo yung sarili mo. Well, in fact, it's not even true. For all we know it, ang magulang mo, hindi rin sila aware na ganun na napafeel nila sa'yo. Siyempre. Totoo. Di ba? Pero ikaw, tingnan mo, sino nag-ano? Sino nahirapan? Ikaw. Hindi naman sila. Di ba? Tama naman eh. So ngayon, sa tingin mo sa mga lalaking nanonood, anong ma-advise mo sa kanila para ano yung mga kailangan nilang ayusin sa sarili nila, baguhin sa sarili nila? Para naman ma-feel ng mga babae na safe sila or whatever. Sa mga lalaki dyan, tuloy nyo lang, palagi nyo lang iparamdam sa mga babae na lagi nyo i-validate yung nararamdaman nila. Try to talk to them, ganun. Hindi yung kapag gusto mo, pag gusto niya tas ayaw mo, ayaw niya, dapat hindi gagawin ganun. Tama ba? Ayun. Validate niya lang yung mga nararamdaman namin. Okay tayo. Huwag mong i-invalidate. Makinig ka. Diba? Although, lalaki kasi, solusyon ang binibigay. Ganun kami. Pero kami kasi mga babae, emotional. Kinig ang gusto nyo eh. We're emotional people. Sobra namin emotional kasi konting ganito magiging emotional na kami. Which is dapat binavalidate para okay tayong lahat. Kaya nga mga babae, pag nag-usap-usap sila, walang na-resolbahan eh. Kasi gusto lang nila makikinig eh. Oo. Hindi nila kailangan ng solusyon eh. Kami kasi solusyon. Anong problema? Okay, pak, ito gawin natin. Okay ka na. Done. Ganun din binibigay sa akin solution. Kailangan ko validation muna bago solution. Diba? So ito, meron ako mga rapid fire questions sa'yo ha. Isang tanong, isang sagot lang ha. Okay. Alright, funny o serious? Funny. Sweet o dominant? Dominant. Coffee date o dinner date? Dinner date. Clingy o nonchalant? Clingy. Love o career muna? Self. Actor o businessman? Businessman. Loyal o adventurous? Loyal. Okay. Mystery or assurance? Assurance. Public o private relationship? Public. Marriage o enjoy muna? Ha? Marriage o enjoy muna? Pwede ba magpakasal tas enjoyin? Why not? Why not? Okay. So ako, final question ko sa iyo, Riz. Anong definition mo ng tunay na lalaki? In your own terms. Tunay na lalaki ka, for me baka i-bash niyo ako. Huwag ka matakot sa bash. Again, people pleasing ka na naman. Magkaroon ka ng sariling stand mo. Buhay nila yan. Pero ito yung stand mo. Ano yun? Definition ka ng tunay na lalaki. Yes. Yung kayang panindigan yung sinasabi niya sa mga babae. Like, example? Like, kung mahal ka niya, dapat mahal mo siya. Kung kaya sinabi mong pagsisigawan mo sa mundo, pagsigawan mo, ganun. May respeto sa babae. Number 1 yun. Yun. How do guys respect girls? Just to be clear, para sa mga nanonood. In your own opinion. Respect niyo yung pagiging babae namin. Ganun. Yung lahat ng traits na meron kami. Understand you. Understand your moods. Tama ba? Understand your moods. Don't invalidate your feelings.
And then tanungin na muna, ito nakakatulong to sa tingin ko. Tanungin muna ano bang gusto mo, solusyon ba o gusto mo lang makikinig? Oo. Tama, di ba? Tama. Oo. Ngayon, no, di tatahimik ako, makikinig lang ako. Pag sabi mo gusto mo lang makikinig, di ba? Pag sinabi ka ng gusto kong solusyon, O di, doon mo ibigay. Ibigay. Diba? Malinaw. Mm. So what do you want to have in this conversation? Di ba? Kung anong gusto mo ma-achieve. Yun lang ba ang definition mo, tunay na lalaki? Ayun. So ako, thank you for opening up dito sa podcast na to, di ba? Sana madami kang natutunan. Natutunan. Di ba? Ngayon, about yourself, about your i-promote mo yung mga gusto mo i-promote sa kanila tsaka social media mo, Reese, para ma-follow kanila. Hi, Reese here. So, please follow my page po, Reese Bueno. Okay. My Instagram is Life with K Reese P. Okay. Yun lang. Ano, how do you spell your Instagram? Life with ano? Life with K Reese P. K? K Reese. Okay. K-E-I Reese. Okay. P. Tapos may P sa dulo. Okay. Ayun, Life P with is K. the last name of my ex. Okay. Alright. So yun lang. Oo. Wala ka na ibang link na ipopromote. Ay, hindi. Subscribe kayo sa Fonsly ko. Makikita niyo sa link sa Instagram ko. Subscribe sila sa'yo. Ano mapapanood nila doon? Ako. Naku po. Tapos usap tayo dun. Naku, natatakot ako kung baka kung anong mapanood namin yan. Hindi yan. Basta Wholesome usap tayo. podcast to. Hindi to ano. Oo, mga ganyan. So ako naman, maraming salamat sa mga nanood. Kung natuwa ka sa episode na to, mag-subscribe ka dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. Available din sa Spotify. Pakinggan mo kami. Again, this is Tio Bry. Maraming salamat sa Tritone Entertainment, Tritone Studios, Picotin Perfume. Available na sa TikTok, Shopee, and Facebook. So see you on the next episode. Bye. Galing. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw